Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral, magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos. Ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 8:22 hanggang 36. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sabi po doon, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyo-anya ako bago pa nilikha at naayon itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang bukal ng tubig ng malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganon din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna bago sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging ng hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nung unap ang ulap ay inilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, ang patibayan ng mundo ay inilagay at itatag. Ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatawan ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan, sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino ang turo ko, ay dinggin mo, huwag mong pabayaan ni layuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig, sapagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit nang di masumpong sa akin, sarili sa akin sinasaktan at napupuot sa akin, iniibig ang kamatayan. So, ang topic po natin ngayon is, sino si Jesus Christ sa Book of Proverbs? Sino si Jesus sa Book of Proverbs? So, nakikita po natin doon sa chapter 8 verse 22. Sabi po doon, the Lord brought me forth as the first of his work before his deeds of old. Verse 23, I was formed long ago ages, at bare the beginning when the world came to be. Verse 24, when there were no watery depth, I given birth, when there no spring overflowing with waters, before the mountains were settled in place, for the hills I was given birth. Verse 26, before he made the world or its field, or any dust of the earth, I was there and set the heavens in place. When the mark out the horizon of the face of the deep, when the established the clouds above, he fixed the security, the fountain of the depth, deep. When he gave the sea its boundary, so the watery will not overstep his command. When he marked out the foundation on the earth, then I was constantly at his side. I was filled with delight after day and rejoicing always in his presence, rejoicing in his whole world and delighting in mankind. Now, then, my children, listen to me. Blessed are those who keep my ways. Listen to my instruction and be wise, and do not disregard it. And blessed are those who listen to me, watching daily at my doors, waiting at my doorways. For those who find me find life, who receive favor from the Lord. But those who fail to find me harm themselves. All who hate me love death. So, sino si Jesus Christ? So, in the book of Proverbs, sabi nga, no, before was Abraham was born, I am there. Sabi ni Jesus Christ. So, nakikita po natin dito sa book, chapter na ito, makikita po natin sino si Jesus. Unang-una, makikita natin dyan, yung sinasabing wisdom is personified and sin is perfection. Makikita po natin na ang tinutukoy po dito ni Solomon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Unang-una makikita po natin, no, sabi niya, number one, it is divine. No, si Lord, it's divine, He is God in the beginning. No, talaga makikita na natin na nagwo-work na ang Panginoong Jesus noon pa man. Sabi nga, in the beginning, God created the heavens and the earth. Makikita po natin na ang Panginoon po ay nandoon na nung panahon pa, bago pa lang nilikha ang sanlibutan. Grabe po yung presensya ng Lord.
Makikita po natin dito sa chapter 8 pa lang, no? Sa Proverbs pala. Ang tinutukoy pala rito, ang Panginoon, no? Kaya importante, no, palagi po nating hanapin ang Panginoon every time na binabasa natin ang libro, no? Dapat matatagpuan natin ang Panginoong Yesus. Sabi nga ron, no, verse 22 to 30, sabi niya, the Lord brought me forth as the first of His work before His deeds of old. I was formed long ages ago, at the very beginning when the world came to be. When the water depths, I was given birth, no? Before no spring overflow with water. Sabi niya, before the mountains were settled in place, before the hills I was given birth. Before He made the world its fields, with any dust of the earth, I was there. When He set the heaven in the place, when He marked out horizon of the space, when He established the clouds above the peaks, securely fountain of depth, when He gave the sea its boundary, so water will not overstep His command, when He marked out the foundation of the earth. Then I was constantly at His side. I was filled with delight, and after day, rejoicing always in His presence, rejoicing in His whole world, and delight in His mankind. Nakikita po natin, no? Ayun po yung biblical context, no? Na nakikita po natin na nandiyan na talaga ang Panginoon. So, si Solomon is talking about Christ, no? Dito sa chapter na ito. Yung sinasabi niyang wisdom, ay sinasabi niya yun si Christ. Tinutukoy niya talaga dun ang Panginoong Jesus. Kasi alam naman natin, ang Book of Proverbs ay wisdom literature. Kasama yung Ecclesiastes, kasama din yung, of course, kasama din yung, doon, yung Job. Kasama din yung Job. At Song of Song. May kita po natin na it's divine. He is God in the beginning. May kita po natin ko na talagang napakamakapangyarihan talaga ng ating Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na tao lang si Jesus kasi nandun siya, oh, sa Proverbs pa lang, Diyos na siya. So pangalawa, it is the source of all biological and spiritual life. So verse 35 to 36, sabi doon, no, for those who find me, find life and receive favor from the Lord. Sabi niya kung sino daw nakasumpong sa kanya ay makakatagpo daw ng buhay. Sabihin talagang ang sino mang lumapit sa Panginoon, sabi nga, ay mabubuhay. Sabi nga sa John 3:16, no? Sabi niya, for God so loved the world that He gave His begotten Son. Whoever believe in Him not perish but have eternal life. Sabi niya. May kita po natin doon na sino man makasumpong sa ating Panginoon, makakatagpo po ng buhay. No, and makakatanggap ng favor galing po sa Kanya. Sa 36, sabi niya, but those who fail find me, harm themselves. Ito nakakalungkot, yung mga hindi hinahanap si Lord ay sinasaktan nila ang kanilang sarili. Dinidestroy nila ang kanilang sarili. Pero, all who hate me love death. Kung sino man yung ayaw kay Lord, makakasumpong ng kamatayan. Baliktad, di ba? So, kung sino yung makatagpo doon sa Kanya, ay makakatagpo ng buhay. Kung sino naman yung ayaw sa Kanya, sinasaktan niya ang kanyang sarili at mamahalin niya ngayon ang kamatayan. So, it's the source of biological and spiritual life. So, siya yung source, sabihin siya yung source ng buhay natin. Bakit tayo naging Kristiyano? Dahil ang Panginoon, ang siya pong nagbigay po sa atin ng buhay, ng bagong buhay sa Kanya. Sabi nga, regeneration. So, di ko naman tinutukoy dito yung mga doctrine, no, sa ibang mga vlog pa natin yan. Pero, tinisabi po natin dito na ang Panginoong Yesus nandito na sa Proverbs pa lang, sa binabasa natin. That's why, napaka-importante po na pag-aralan po natin yung Proverbs at hanapin natin kung sino si Jesus. Pangatlo, it is righteous and moral. Verse 8 and 9, sabi doon, no, all the words of my mouth are just. None of them is cracked of perverse. Tapos, verse 9, to the discerning of all them are right. They are upright to those who have found knowledge. Sabi niya, all the words of my mouth are just. They are righteous, God. So, wala siyang morally, He is righteous, God. He is righteous, pati yung pananalita niya, ang buhay niya. Di katulad natin, may mga mali tayo, may mga sablay tayo. Pero ang Panginoon, it is a righteous and moral God.
makita natin na grabe yung perfection ng Panginoon. Dito sa binabasa natin, pananalita niya, yung kaalaman niya, di ba? At ano pa, yung buhay niya. So it is a moral, righteous and moral God. Pangapat, it is available to all who receive it. Available sa mga taong tinanggap siya ng buong puso. Sabi niya, this wisdom become incarnate in Christ. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 3, in whom he hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Sabi niya, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 3. Ang source ng wisdom at knowledge natin walang iba kundi si Christ. Ang buhay natin, ang hope natin, no, ang lahat ng bagay sa atin is lahat ng bagay po sa atin ay Christ lang. Pati buhay natin ay kay Christ lang. Sabi sa Corinthians chapter 1 verse 30, but of him you are in Christ Jesus, who become for us wisdom from God. Sabi niya, who become for us wisdom from God, a righteousness, sanctification, and redemption. Mabigat. Sabi niya, righteousness, sanctification, at redemption. Ang bigat ng bigat ng verses na talagang nakikita natin kaya hindi natin pwedeng sabihin na tao lang ang ating Panginoong Kristo na pinaglilingkuran. Sabi niya, before Abraham born, di ba, I am there. Sabi niya, bago pa lang ipanganak si Abraham, nandiyan na ako. Bago pa lang likayin ang mundo, nandiyan na ako. Kaya importante po na maniwala tayo sa ating Panginoon na siya ang source ng lahat ng kaalaman at ng wisdom na nanggagaling po sa buhay natin. Kaya wala po tayong may pagbabalaki. Everything, non, lahat yan ay para sa Diyos. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang pinagkaloob mo ngayon. Salamat po, Panginoon, na sumpungan ka namin sa salita mo, Panginoon. Sa Proverbs pa lang, Lord, bago pa lang likayin ang langit at lupa, nandoon ka na, Panginoon. Sa Book of Proverbs pa lang, pinapakita mo na, Panginoon, na ikaw ay buhay, ikaw ay makapangyarihan. Panginoon, ikaw ay Diyos, Panginoon, na nagkatawang tao para kami ay iligtas sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga ginagawa mo po sa buhay namin. Nawa, Panginoon, na kami pa ay gamitin mo, kami pa, Panginoon, ay bigyan mo po ng kaalaman, wisdom na nanggagaling sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, nilalapit po namin ngayong umagang ito ang lahat po ng may sakit, may mga nararamdaman, Panginoon, ay speak healing po sa kanila. At salamat po, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na mga sumusubaybay sa programang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi lang ito umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Marami pong salamat, Panginoon, at dinadalangin po namin ang pagpapala. Lord, ay alisin mo rin yung mga nasa depression, pagpapalain mo rin ang mga taong nangangailangan ng pagpapala, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen and amen. Maraming pong salamat at palagi po nating sinasabi dito sa ating pagtatapos, palagi po natin tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless everyone.